kagabhion. Akong ipasalamatan usab ang ato ang mga mag-alawit, Shibero singers, mga kaigsunan nga kauban nato sa tibok semana. Kini nga grupo matingala lang ko kay permi mi ani mag-abot. Mahibulong lang ko, uy, niaman ni sila. Oh, bisag maadto sa Oriental nga ni atras taga naiaragikan sa Davao. Pag abot na ko simbahan, tuasad sila dito. Di ba no? Sa kasinihan ba to? Oh, daghan yung dapit nga mag-abot mi. Unya karon din kining amo unta nga seminar nga himuon ni Mrs. din naka-schedule ni karong 23 hangtod sa 29. Unya kay nagkita man mi ni Sir Ganoy. Asa man to si Sir Ganoy? Toraw. Sa usa ka celebration dito na ay birthday ba to Sir? Birthday, nag-abot mi. Ingon niya, manganhi daw sila dinhi. Unya nakabalo siya nga naapoy kami nga seminar nga mong himuon. So ang suggestion nga magkuan na lang, mag-abot na lang. Hinsugot po ko. Nisugot po mi ni Mrs. Imbis karon pa uta ning 23 hangtod sa 29, nisugot ko nga i-adjust na mo. Sila po nag-adjust mo, giuswag ninyo gamay. Kami po ni uswag, di na uswag, ni pa baba mi aron nga mag-abot. So panalangin kayo sa tibuok nga semana, mabati ninyo ang daghan kaayo nga mga maanindot kaayo nga alawiton. Kumpos man ninyong uban, no? Kamo gyud mismo ang nag-compose. Sila ni mga kaigsunan. Ako og dili ko magsigig practice, murag malasan akong tingog ani nila ba. Bitaw ko midyar na. Lain man ko kay makaagi og kanang dagat mukarat akong tingog. Oh, mo nang di na lang gyud kay ko manghuan apil-apil din ha. Si Mrs. pwede na ninyo pakantahon kay dugay kong tudlo ani. Dugay kong tudlo. Pwede ninyo ni pakantahon siya. Sugot ni siya solo-solo. Mugwapo og samot kung kami ng duha. Okay. Karong gabi una mga kahiglaan, mga kaigsunan, anhita sa mensahe sa Ginoo nga makita sa Mateo 25. Kini nga mensahe para sa tanan. Bisag unsang pundok mga kaigsuonan, kini pahinumdum. Asa mo nga pundok na bilong karon, makatolik, masaksi, Iglesia Cristo, Seventh-day Adventist, kini para sa tanan. Mga sugilano ni Ginoong Kristo, may kalabutan sa iyang awhag sa pag-andam sa atong kaugalingon sa adlaw sa iya nga pagpadayang. Di ba kitang tanan man ana nangandam? Kitang tanan na ninguha nga makapuyo sa gingharian sa Dios. Living wise in the end time. Kinabuhing maalamon sa naghinapos nga panahon. Akong gining sagol-sagulan og Bisaya, English, kay usahay na atay mga words, mga igsuon nga dili mo ka intindi. Kung Bisaya, no, kung Binisaya. So mao nang mayo nang na-English din ha. Kay ato ang makita og unsa ang buot nga ipasadto. Sugilanon ang Mateo 25, sugilanon ni common kayo nasayod mo sa maong sugilanon sa Biblia, kay common kaayo kini siya nga sugilanon. So sa iya nga kakumon, murabag dili na kinahanglan nga sublion pa, subayon pa nato og subayon pa natong sugilanon kay nasayod na mo. Pero ang mga implications, ang mga lessons, kinahanglan ato ang masubli tungod kay importante kaayo mga kaigsunan sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Ang sugilanon sa napulo ka ulay. Birhen. Napulo ka birhen. Sa Binasaya, napulo ka mga ulay. Ambot unsay inilunggo anang virgin. Sa Bisaya, ulay. Unsay inilunggo?
O, sana? Ulay gihapon sa inilunggo. Ha? Okay, okay. So, masabtan na nita. Napulo ka mga ulay. Napulo ka mga virgin. Mao na ato ang subayon. Okay. Kini nga sugilano niya, sumpay ni nga may daw sulusa mga katuyuan nga pahinumdom sa matag usa. Ang atong gitun-an kagabi naa sa Mateo 22. Whole chapter. Unya naay mga sumpay nga ginagmay sa 23. Karon mga kaigsuonan, ang sugilano naa sa mga pahinumdom naa sa 24, unya paingon ngadto sa chapter 25. Kini nga sugilanon mohisgot ni magsulti kini mahitungod sa katapusan, mahitabo sa katapusan sa panahon. Hilabi na nianang panahon sa iyaha nga pagbalik. Okay? Iyaha kining gihatag nga sugilanon kun sumbingay mga kaigsunan mahitungod sa napulo ka mga ulay. Sa Mateo 24:44, mauni ang iyahang gipahinumdom sa wa pa niya isulti ang maong parabulo naa na siya'y pahimangno. Mauni ang English. Sa Bisaya naging mo dito, busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Wala ta masayod gipahibaluta nga mobalik siya. Pero ang iya nga pagbalik samas kawatan. Ang kawatan mangawat di gyud magpahibalo. Di ba? Di magpahibalo. So ang iya daw pagbalik sama sa kawatan. Nasayod ta tungod sa iyang pahimangno nga mobalik siya, pero wala ta masayod kung kanusa siya moabot. Sa takna, wala ninyo dahuma. Sa Middle East, sagad sa ilahang mga kasal nga himuon, kasal man to atong hisgutan kagabi. Sa ilahang nga kultura, sagad ang kasal ginahimo sa gabi. Kinsay na kasal dire nga gabi. Dili kay ni kumon sa atoa nga himuon ang kasal gabi, hinuon magabihan. Kay ang kasal alas 2, unya ang panihapon dito na sa alas 6 hangtod na alas 7 magabihan. Pero kanang ang kasal gyud gabi, dili kayo kumon sa atong kultura. Pero sa Middle East, hilabi na sa unang nga mga panahon, gihimo mga kaigsuonan ang kasal sa gabi. Unya ang unsay tawag anang lalaki nga minyuonon? Unsa na sa ato? Pamanhunon, di ba ang babae mo'y pamanhunon? Ay, pangasaunon ang babae. Okay. Ang lalaki pamanhunon. Ang babae Pangasaunon. pangasaunon. No, anak dahil na siya, no? So, bridegroom mga kaigsunan, mauna ang lalaki. Muadto na sa balay sa babae nga sa to babay hunon pangasaunon. Muadto na dito mga kaigsunan, sorry. Muadto na dito. Okay, unya magpaabot ang babae ditong kaslunon, magpaabot siya sa lalaki nga moabot. Ang mga birhen, katong mga babaeng ulay, sa ato pa mga bridesmaid, mas masayong tingali ka na to, no? Ang mga bridesmaid, tuwa na sa balay sa babae. Magpaabot na sila hasta ang pangasaunon sa pag-abot sa pamanhunon o sa lalaki. Okay. Magpaabot na sila dito mga kaigsuonan. Unya, mangandam na sila dito, nakaready na sila tanan. Ang babae, ang mga bridesmaids, o kadtong mo apil sa prosesyon. Kay atuon man tong karon.
hinoon kung layo na sila po'y sakyanan. Sakyanan. Pero kung doon ra, maghimo na sila og prosesyon. Kung dili ra kayo layo. So, ingon ana ang mao nga panghitabo. Kini siya nga sugilanon, may kalabutan ni sa sugilanon nga langit nun. Kining bridegroom, ang pamanhunon nagrepresentar kang Ginoong Kristo. Ang bride, mao ang iglesia. Okay? Ang bride, mao ang iglesia. Onya, kining mga virgins, kita na Hintil, Hudiyo, o unsa man nga mga rasa sa mga tao. Kita na. Okay? Karon, unsa may ang atong tutukan ron, ang atong gitutukan kagabi, ikatumang tao nga wa nakabisti o bistis kasal, perting luuya niya. Perting luuya niya. Karon, ang atong tutukan, kining mga bridesmaid. Ato daw ni siyang palawman ang pagtuon ini. Unsa may rule ani mga kaigsuonan panahon sa kasal? Sila maoy mo entertain. Okay? Unya mag-perform sila og mga pagsayaw. Importante kay sila. Unya naa sila torch dance. Morning, naagud sila mga lamparahan kay kabahin ni sa ilang entertainment sa tanan nga nanambong og sa gikasal. Okay? Kining suga nagsimbolo ni sa gugma and the bright future para sa mga bag-ong magtiayon. So, importante kayo ang role sa mga virgins. Sila mga special guest. Sama ra gud sa ato pud nga kasal, mga special ang mga bridesmaid. They would dance until their torches burn out. They are part of the wedding celebration, part of the wedding supper. Naagod sila'y pinasahi sab nga lamisa alang sa ilahang pagkaon. Okay. Dinha sa Mateo 25:1 ngadto sa 13, kining mga napulo ka mga babaeng ulay, of course, nagsinina sila kay wa bayay pasudlon sa kasal sa ato nang gisgutan kagabi nga dili makasinina sa sinina o bisti sa kasal. So sila special kayo, nakaputi silang tanan og sinina, nakadala sila og mga lamparahan, suga, okay? Naa sa ilaha nga mga kamot unya na sila mga flagon kanang sudlanan pod sa oil nga kung medyo mo kuana gamay-gamay na lang ang sulod sa ilang lamparahan, ilahatong timbulan aron nga magpadayon ang pagsiga. So unsa may nahitabo, ang kuan kay sila nagpaabot sila dito sa lalaki nga moabot na gabi na, nahatunga-tunga naman hapit sa gabi wala man pa niabot ang pamanhunon. Wala pa man niabot ang lalaki. Onya, there was a long delay. Kay kapoy na sila og hulat. Kapoy ra ba kay nang maghulat, no? Sagad sa mga Pilipino, di kay ta kahulat, mapungot yun ta maghulat. Dito bitaw, nag-attend me og seminar sa Thailand. Nagdala ko 6 ka sekretary nako. Ako ang nag-head nila. Ako ang executive secretary sa amuang mission, nagdala ko glaing 6 ka mga sekretaris. Dito mi sa dako kaing hotel sa Thailand nga anha magtapok ang mga kining presidents kanang ilahang mga Asian summit o anha ng mga president dito. Dito na sila dako kayo nga hotel mga kaigsuonan. Unya kay ang amuang meeting place tuwa sa ika-24 nga unsa ni floor kay ang hotel nga among gipuy-an 32 ka andana tanan. Naami sa ika-24 mag-meeting pero mangaon adto sa ika-8 ka andana. So human jud ma-dismiss ang session, magdinali ay
mi dayon mig adto sa kining elevator. Daghan mang elevator murag upat ka buok. Mangadto dayon mi kay gusto nga makauna dito og linya kay daghan baya unya mapaulhi ka dugay ka kakaon. So adto gud mi magdagan-dagan mi adto din sa elevator. Nya naman na mo marka man na 1 2 3 4. Maibal-an nimo nagpaingon na bang elevator o wala pa. Na may mga kwan magsiga man na. Pagtanuan dirita kay nagpaingon na. Ana. Unya dayon nihunong man kay na good boy na nakay ana dito asa nga floor muhunong pod kay mugawas pa pud to. Uy ang patanaw na mo ang uban nag pagkanaog na managan na pud mi dinhi dirita ana ta una uy tura di ko na balik na sad mi sige mig dagan-dagan daghan mi unya daghan ba kay nga mga nag-attend sa seminar gikan sa lain-lain nga mga nasod. Nya dito mi nitapok na sad mi diri. Kay naguna lagi mi. Nangabot na daghan na kayong tao diri sa among likod. Nay mga foreigner. Na paabot mi kay murag duol na gyud. Ingon tong babae, "From what country you came from?" Alam mi kay pahiyom ang katong taas kayo nga Amerikana. "From what country you came from?" Nanglingi akong mga kauban. Ingon din sila proud kayo, "From Philippines." Ingon ang Amerikana, that is why. Nakasamot na may. Mga Filipino dahil, gikan sa Philippines dahil, mauday ning sigig, tabok-tabok. Okay, gusto yun mag-una. Maulaw ba yan? Punta usahay? Maulaw punta, oy. That is why, kay sila mga kaigsunan, asa na gani sila naglinya, mulinya gud sila magpaabot. Ang Pinoy kay magsige magbalhin-balhin. That is why. Di ta usahay makakuha paabot igsoon. Mao ni nahitabo nila. Nagpaabot sila pero nadugay man. Nakatulog sila. Okay? Sunod. Diha na may tingog. Nakatulog na silang tanan. Napulo. Tingali, katukuban po mo apil sa prosesyon. Dugay kayo. Okay? Naa na may tingog, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." Naana ang pamasa, usan ni? Usa to? Pamanhuno, naana. So silang tanan nga nangatulog mga kaigsunan, nahitam bakuwas. Murag lalong tayo ng Bisaya. Namangon, nakuratan. Gikan sa ilang pagkatulog. Unya nang dali og plaster sa kaugalingon. Tingali kay nangatulog, nanghigda, nangakunot tingaling buhok, nakalkag, ang uban nakunot ang sinina kay isbiste biatos kasal. Kanya kay nangatulog man. Unya dayon ni join dayon sila sa prosesyon sumala sa sugilanon. Ang napulo ka mga ulay, dali sila pasiga sa ilaha nga mga lambs. Okay, waman nga palong namang uban. Nagsigara to, nangatulog sila nagsiga, pero ang uban na palong na, wala sila kakuagis, huyop sa hangin, o naunsa ba, wala sila kabantay. Dali nila sindi pag-usap ang ilahang mga suga. Okay? So, unsa may nahitabo mga kaigsunan, ang laing lima, nagsiga ang ilahang mga lamparahan, pero ang uban tong laing lima, nagpirat-pirat na. Ambot usay kuan sa pirat nga. Di na bitaw kayo mo aksyon palong unya mo siga unya mahana na ba ang suga sa uban kining lima. Mao bitaw ning gitawag sila og mga foolish virgins. Wala sila naka-anticipate sa kadugay pag-abot sa pamanhunon. Wala sila mag-andam mga kaigsuunan og uwel nga ubay-ubay. Mga to'y sipyat nila, wala sila nakaandaman na kay happy nilang dili madili ang dihara sa sulod sa ilang lamparahan, igo na ni sa ilang prosesyon makaabot na dito. Unya kay nalangay man. Ilang gitanaw ilang flagon, katong sudlanan sa extra nga oil. Wala po di ay nay oil dito. Ilang gitimbol, nanilog sila, gamay ra kayo. Di gyud ka abot sa ilang nga prosesyon. So,
ang gihimo nila, nag-appeal sila mga nanghangyo sila sa ilang kauban nga mga virgin nga mo share sa ilaha nga mga oil. Pero mga kaigsunan, nakakuha pa sila sa ilang hangyo. Wala mga kaigsunan, kay sumala pa pud ni atong uban nga mga babae, kung amo ning i-share, dili pud ni makaabot, di na may kaabot pud. Hasta mo dili kaabot sa prosesyon, paabot sa balay sa lalaki. So wala, gi-advise na lang sila, pagpalit mo mga oil sa tindahan. Kanang tungang gabi mamalit ka, sayon pa na ipangita mga kaigsunan. Ha? Murag lisod na mangita og kinsa pay nangapli nga tindahan kay makapalit mo og oil. Karon atong kuanog unsa gyud ang nahitabo samtang ang prosesyon nagpadayon. The 5 went to buy, nangita sila dali-dali asay tindahan nga mapalitan nila. Naulahi na sila, ha? Naulahi na sila. Unya pero katong kining lima nga naay pangandam, may uwil sa ilang flagon, naka-apil sa prosesyon hangtod sa balay sa pamanhunon. Pag-abot dito mga kaigsuonan, sa nakasulod na ang nagprosesyon, gisira ang pultahan. Sirado na ni anang tungang gabi. Unya, ning abot ang bisan og wa sila gyud kay kinsa may makakita anang uwel anang gabi na kayo kisay nangabli. Ha? Niabot ra gyud gihapon sila sa balay sa lalaki. Pero pag-abot nila, sirado na ang pultahan. So nisinggit sila, pasudlami. Pero ang sulti sa master, diha sa panimalay, I know you not. Pagkapaita, no? Pertibe ang gwapuha sa imong sinina. Pila ka to ka adlaw nilang pangandam sa balik-balik o plancha. Ilahat tingali itong gikuag maayo, paputi og maayo. Oh, pertigyong pangandam ani. Pero mga kahiglaan, mga kaigsuunan, kining lima, nabatian nila ang tag-iya sa panimalay, I know you not. So, nabilin sila sa gawas, uban sa kangit-ngit sa kagabhion. Kining sugilanon mga kaigsuunan, mo illustrate ni sa eksperyensya sa mga iglesia bisan unsa nga pundok sa relihiyon, mauni ang maeksperiensyahan sa uban. Sa atong mga iglesia naay mga kaigsuonan nato mga kauban nga taphaw ang ilahang mga pagpangalagad. Naana sa inyong mga iglesia, wala. Mga kaigsunan, bisan unsang kasimbahan. Naatay, kung katolik ka, na ay mga backslider nga katolik. Kung baptist ka, na ay mga backslider nga mga baptist. Ha? Kung iglesia ni Kristo ka, na ay mga tiwalag. So, igsuon, mo-apply ni siya sa bisang unsang pundok sa tinuhuan. Naalang duha ka mga watchers, kanang tinuod nga nangalagad og nangandam o kanang taphaw lang makita sa iglesia, moapil man pud sa mga activities, pero mga kaigsuunan, dunay dakong kakulangon. Sa sugilanon gabi, unsay nakulang atong tuag gipagawas sa wedding, wala nakasinina sa bisti sa kasal. Unsa ang bistis kasal? Katong mga kinaiyang Kristohanon. Mao nang diha sa atong iglesia na ay dugay na pagpangalagad, nahatagan pagdagkong pagkatungdanan, pero hangtod ron kangilad og batasan. Tinuod dili makaplaga na sa atong mga iglesia, wala na. Naa mga kaigsuonan, kay duha ka klase ang mga watchers, mga kaigsuonan, kining mga nagpaabot, who profess to be waiting for the Lord. Puro ni nagpaabot.
sa pagpadayag sa Ginoo. Puro na nagpaabot mga kaigsunan. They are called virgins because they profess a pure faith. Kinsa may iglesia dire nga niingon nga kining among iglesia dili ni maoy tinuod nga iglesia. Naay mo ang kunana? Nagprofess tanan mga kaigsunan og pure faith. Wala gyud mo ingon nato nga iglesia unsa man mo asa mo nabilong kini among iglesia dili baya ni maoy matuod. Puro kita matuod. Bisan ang Church of Satan. Tanawa ikuan ninyo sa Facebook. Church of Satan mo claim na sila nga mao ang matuod nga iglesia. Profess puro nimo angkon nga mao ang matuod. Ang mga kaigsunan nagsimbolo ni sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang atong mga pundok dili nagamit og Biblia? Mga Biblia, mga Kristohanon bisan unsa nga pundok, Biblia ang ato ang gitamdan. So wala gyud problema. O kanang oil nagsimbolo na kung basahon nimong Sekaraya mao ang Holy Spirit. Okay, padayon ta sa sugilanon. Unsay common mga kaigsunan kahigalaan niining napulo ka mga virgins? Unsay common? Tanawa ra gud na inyong common. All went out to meet the bridegroom. Puro gyud nangandam. Ang napulo ka mga ulay, puro nangandam alang sa pagsugat sa pamanhunon. Ang uban na way suga. Naatanan suga sa ilahang mga kamot na ay mga lamparahan ang tanan. Unsa pa gyud? Naa sila'y mga flagon, sudlanan o extra nga oil. Naa sila tanan. Ang uban wa ba nagsinina sa sinina para sa kasal? Pareha sa kagabi natong sugilanon nga dihay usawa magsinina o business kasal gipagawas. Wala silang tanan gyud mga kaigsuonan nakasinina sa biste sa kasal. So may problema, dili pareha sa gabi nga gipagawas kay way sinina kini makasunod gyud kay unsa nagbiste o bistes kasal. Ang napulo nakatulog wala. Puro nakatulog. Wala nag-ingon ang Biblia ang 5 rapot katong nakasunod wa gyud to nangatulog. Sila tanan oy tulog. Tao ra gud pod. Sige kapangkapoy. Nakatulog yun ang napulo mga kaigsuonan. So, do makita nato nga way difference. Kining mga virgins do makita nato why difference. The church, kining iglesyang gisgutan mauna tanang mga magtotoo. Naatanan knowledge of the scripture kay usa man pundo kang wala nagtuon og Biblia or ang uban tingali wa kayo makabasa sa Biblia pero ang pagtulunan sa iglesia puro gibase sa Biblia. Kay namang goy uban nga iglesia nga sige kami lang mga leaders magtuon sa Biblia. Kamong mga membro maghulat na lang mo sa amo ang itudlo ninyo. Naaman po'y mga pundok nga dili kayo nila gi-expose ang ilang mga membro sa Biblia. Kay makabuang ang Biblia. Naay mga ingon ana. Pero ang tanan basta Christian community, Christian church nagtamod sa Biblia. Okay? So, all have the message of Christ near coming. Tanan mga kaigsuonan ang mensahe mao nga mobalik si Ginoong Hesus. Tanan mao nay mensahe sa iglesia. And all have confidently expect His appearing. Nagpaabot ang tanang mga kaiglesiyahang Kristohanon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pero samtang nagpaabot ta sa atong buhi nga manunubos, sulayan usahay ang atong pagtuog pagpangalagad. Asa man ta nga pundok na bilong, sulayan ang atong pagtuo, mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema, daghan ang atong masugatan. Mao nang ang uban mopahulay
mga tulog, di na mga lagad. Ha? Ingon ana, mayo kay ang uban makabalik ra gyud. Pero dunay tingog mga kaigsuonan. Ani ana siya. Pero nianang panahon na daghan ang maabtan nga wala nakapangandam. Dili ready mga kaigsuonan. Dili kompleto ang mga pagpangandam. Unsay suliran nila niining 5? They have no oil. Importante po na itong oil yun. Ha? Importante ito. Mauning wa sila kasunod. Kay naulahi na sila. Wa sila kakaplag og oil nga maoy ikapasiga sa ilang suga. They are destitute of the Holy Spirit. Ingon din niyo, being deficient of the Holy Spirit, the knowledge of His Word is no avail. Kung kulang ta sa balang espiritu sa ato nga kinabuhi, bisan pag-unsa nimo ka bright sa Biblia, walay pulos. Dagan mang bright sa Biblia. Pasultihin mo, pusot-pusot lang. Memorize ang mga teksto. Pero ang pangutana, naabay Holy Spirit sa iyang kinabuhi. Naabay Holy Spirit. Mao na dakong pangutana. Daka kay bright. Bisan asa nimo isuong-suong sa mga teksto sa Biblia, kabalukod siya manubag. Pero mga kaigsuonan, ang problema, nakita ba ang kausaban sa iya nga kinabuhi? Samtang maayo siya, musaysay sa balaang kasulatan. Daghantag makaplagan, nga wala mausab ang kinabuhi, bisan nagkupot sa balaan nga kasulatan. Ang kahibalos kamatuoran, apan walay gahom sa balaang espiritu, dili makapukaw sa kalat. Dili ni sila mga hipokrito, pakitang tao lang, kining 5 virgins, dili mga kaigsunan, they regard the truth. Ni salong sila sa kamatuoran, ni adapt sila sa kamatuoran. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth. Para sama sa uban. Na-attract sila sa kining kinabuhi sa mga Kristohanon. Na-attract ni sila, mga bitaw ni join sila. Okay? Pero dunay suluran, but they have not yielded themselves to the working of the Holy Spirit. Mao ni kulang nila mga kaigsunan. Kay makita manggod sa kinabuhi kining mga tao nga naggahum ang balaang espiritu silang kinabuhi, kay magbunga sa bunga sa balang Espiritu Santo. Gugma, pakigdait, kalinaw. Di ba mo niya makita sa iyang kinabuhi? Kung ang balang Espiritu Santo, anaa kaniya, makita ang bunga sa Holy Spirit. Okay? So, kini sila mga higala, mga kaigsuonan, nahinusama, sama usab sila ni atong mga nakabati sa pulong sa Ginoo. Katong parabol bitaw nga dihay mag-uuma, nagsapwag sa mga binhi, ang naipinhi nga na tidto paingon sa dalan, unya gituka sa mga kalanggaman. Naapoy mga binhi nga na tunong dito sa kabatuhan. Pag nakatubo unta siya, pero pag abot sa init, namatay. Gamay lang ang yuta nga naa dito kay kabatuhan. Ang usa nahulog dito sa mayong yuta, pero naghan ang sampinit, patay ra gihapon. Unya ang lahing binhi dito gyud na tunong sa mayong yuta, naatiman ug nakapamunga. Kini siya mga kaigsunan, mura ni siya nabilong sa stony ground, nakaturok pero wa makalahutay. Okay? Padayon ta. Ang nakabait mga igsuon, kay niabot baya unta dito sila sa ganghaan, kay gusto baya gud mo apil sa kumbira, pero sa ilang pag-abot, sirado na ang pultahan. Pagkapait gayon nga pamalandungon igsuon. Giton ani, nakita mga kaigsuonan nga ang kaluwasan di ay wala nay second chance. Na may uban nagtudlo nga napatay tsansa. Bisag mamatay taron nga dautan,
Pero napay tsansa nga maluwas. Ibutang ka dito anang usa ka dapit, unya dito ka magbag-o. Pero mga kaigsuonan kini makita nato, walay tsansa. Pagsiras kaluwasan o pagsira sa imong kinabuhi tungod sa kamatayon, unsay imuhang status, matarong ka kung dautan, tanawar kung Revelation chapter 22, maunay close provision nimo, wala kay laing tsansa. Inig kamatay nimo, unsa ang imuhang nga kinabuhi, diha mga kaigsuunan ka balusan sa imuhang binuhatan. Tanawang Juan 5:28 ug 29. Ayaw ka mo kabalaka kay silang tanan nga nasa lubnganan makabati ra unya sa tingog. Nay adlaw sa pagkabanhaw. Unya banhawon sila aron sa pagdawat sa ilahang mga ganti. Maayo kag dautan do na kay ganti. Kung maayo ka kinabuhing dayon, kung dautan ka nga namatay, igsuon sa linaw nga kalayo. No second chance. Karon jud ang tsansa mga kaigilaan, mga kaigsuunan. No second opportunity. Okay? So, kining lima ka mga foolish virgins, they come unto thee, ingon diri, as the people cometh, pareha pod atong five wise virgins. Pareha ra nangadto sila. Set before thee as my people, ihapon nga mga katawan. They hear the words, but will not do them, for with their mouth they show much love, but their hearts goeth after their covetousness. Mura ra gyud naandam gyud para sa langit. Pero mga kaigsuunan, lahi ang wala nakapagandam sa ilaha nga mga kasing-kasing. Kining extra oil mga kaigsuunan, maugyod ni dimalas nila. Kay preparation lang sa sinina, preparation lang sa kaugalingon, pagwapa paanya kay mga special manikayo, pero ang kuan lang yon parat kining ilahang extra oil mga kaigsuonan. Mao ni nalimot sila sa kining essential, kining butang nga importante kayo ilaha nga nalimtan. The oil represents something very significant and no Christian should be without it. Kinahanglan na ataan ni mga kaigsuonan ang balaan nga Espiritu Santo. Okay? Hapit na tanahuman. Diha nila nasabtan unsa ang ilaha nga kakulangon. Ni hangyo unta sila sa uban. Pabaylo ami, pa-share ng imuhang oil diha diri sa among lamparahan. Pero mga igsoon, unsay nahitabo? Tingali sa literal lang yon, pwede kita makashare tingali og literal lang. Pero sa spiritual nga bahin mga igsoon, no man can make up another deficiency. Dili pwede nga, iampo lang ko to brad, dili lang ko musimba, api lang kong ampo dito. No, murag dasig man kakayo, i-share lang na imong kadasig. Unsa daw ang kaluwasan? Binulanon, ako bulanon man ko. Ang kaluwasan, binulanon, ija-ijahay, ija-ija, aho-aho. Dili ta kaluwas, ang abana dili kaluwas sa asawa. Ang asawa di kaluwas sa iyang bana. Ang ginikanan dili kaluwas sa iyang mga kabataan. Ingon anak ng mga kaigsunan, dili nato ma-share di ay o dili nato ma-share, Dili nato mga kaigsunan, no man can make up another deficiency. Kung unsay kakulangon sa uban, igo ragog ka magtambag nga paningkamot, pero dili nimo kahatagan, kahulipan ka na. No man can believe for another, no man can receive the Spirit for another, no man can impart to another the character which is the fruit of the Holy Spirit. Dili ta ka-impart na ako'y bunga sa bilang Espiritu, gugma, pakigdait, sige ako ning i-share ni mong uban. Dili mga kaigsunan. No? Ikaw ang mag-develop ni Ana. Ang napulog ka virgins, all are watching, all are waiting, puro naghulat, all claim to be Christians, all have a call. Kay pinasahi to sila, gipantawag to sila, naay suga ang tanan,
all profess to be doing God's service. Kato sila, muangkon jud to sila nga nagbuhat sila para sa pamanhunon. But many are not ready. Many will be found outside place, mga kaigsunan. Pait kayo ang pulong nga babati. I know you not. Wala ka mo nako ikaila. Kung sa gisulti sa Mateo, mga kaigsunan, okay niyo? Mateo 7:21. Daghang nagprofess. Ingon ito, daghan ang magtawag kanako Ginoo Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Puro man mo angkon nga tinuod nga pundok. Nagprofess nga nangalagad sa Ginoo, pero unsay giingon anang Mateo 7:21 kung namoy mga Biblia, tan-awan ninyo inaguli ninyo. Daghan ang nagtawag kanako Ginoo Ginoo apan dili makasulod sa kingharian sa Dios. Unsay lang gibuhat mga kaigsunan? Ha? Nangalagad kog dugay kayo, aktibo ko sa among iglesia. Nagpagawas gani mi og mga yawa pinaagi sa imong ngalan Ginoo. Naghimo mig mga pagpropesiya, naghimo mig mga mirakulo, nag-ayo mig mga masakiton. Pero mga kaigsuonan, unsa man mga igsuon ang tubag sa Ginoo, wala gayon ka muna ko ikaila. Pait po na, no? Maunang siguruhon jud ay nato mga kaigsuonan ang atong dalan nga gisubay. Kay daghang nagtuo, ingon bitaw ang proverbio, adunay dalan nga daw sa mata sa tao matarong, apan ang tumoy niini kalaglagan. Musipya ta, naghuna-huna ta nga mao ang matuod, pero ang tumoy kalaglagan. So ingon si Apostol Pablo, paningkamuti gayud ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung himuon ninyo kini, dili gayud kamo mahulog. Siniguruhay na ini igsoon ug maubag yun. Kay ang uban nagtuog nga mao gyud, pero pag-abot sa Ginoo wala mailhi. Nagampo man lang ta, naghimog mga prophecy, nagampo paggawas og yawa, naghimog mga mirakulo, nagampo sa mga masakiton na ayo. Pero pag-abot sa tumoy, wala mailhi. Kinsa di ay ang nailan sa Ginoo? Ang unsa man nagtuman sa iyang kabubuton. Inyaingon ang Ezekiel, ang kabubuton sa Ginoo mao ang kasuguan. No? Bantayanan kayo. Siguruho nato. Okay. Ang tinuod nga atong giwali sa matag iglesia nga mobalik na gyud si Ginoong Kristo. Ang pangutana, how can we manage sa ato ang pagpaabot ni ana nga panahon? Ha? Unsaon nato pag-manage ang ato nga panahon? We manage the waiting time of Jesus to come again. Sa unsang pamaagi? With great intentional. Magpaabot ta sa Ginoo tinud-on. Kana yung, unsa ba, intentional. Tuyoon gyud nato mga kaigsuonan. Di lang kay tapoy-tapoy rata diha sa atong mga simbahan. Intentional dapat ang atong gimuon. Okay? Unya, with careful preparation. Okay? So, with certain expectation, with necessary warning. Ingon da sa verse 13, no? Na ay warning na. Magmata ka mo. Okay? Basahon nato ang pulong sa Ginoo, mag-ampo ta, and we learn to walk in the Spirit. Okay? Okay. Konklusyon na ta mga igsoon. So, sa ato nga pagtapos, isulti na ko ang sugilanon mga kaigsuonan. Ang Pumpe, na-record mag-usab sa 1984, pero dugay na ning pangitabo. May lugar o syudad mga kaigsuonan nga ang pangalan Pumpe. Sa AD 79, nahanukan ni sa lava sa bulkan nga Vesuvius, Mount Vesuvius. Abi ninyo mga kaigsuonan, pagbuto sa bulkan, natabukan ang tibok syudad. Pagkahuman sa pila ka semana gi buldos ang dapit mga igsoon kay petindaghan ang tao nga naa sa ilalom. Uy, ang tao laay nga masunog mukupos. Mura na lag mga mukbo kayo nga mga tao.
pero mura na sila og mga bato. Inga na nang higda ingon anak mga kaigsunan. Nganong mang hitabuan nga pati man yung naghana ang patay ani. Simana pa lang nagsige ang puroto ang Mount Vesuvius. Sige nagbuga og kalayo, mga abo, kunya pagdaguok. Pero ang mga tao sa syudad, wala lang yun nagpakabana ni anak nga warning. Pagputong mga kaigsuunan, linibo ang natabunan na nga matay. Unta, dili man yun unta ni sila mga matay. Kung sa pagsugod pa lang sa signal, nagpalayo na ni unta sila. Makakuan unta kay naa na may warning. Pero wala nagtagad kini nga mga tao pagbuto sa bulkan nangamatay silang tanan. So, ingon ana ang nahitabo. Karon nga panahon nanaba ang mga ilhanan sa duol nga pagbalik sa Ginoo, naana tanan mga kaigsunan. Gira, wa na sige na lang ginirahay unsa nay linog, mga nuclear threats, economic woes, perting taasa sa fuel. Ni ana na gyud mga igsuon ang mga ilhanan sa atong pailibot. Ngilad nga batasan sa mga tao, ni ana gyud wa na gyud isipyat sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Igsuon nagpasabot nga mubo na lang gyud ang panahon. Mubo na lang kayo ang panahon. So, kinahanglan kita nga interesado nga nagtuon sa Biblia, himuon nato ang tanang pagpangandam aron nga dili ta makuyawan, hinuon kita makahimo sa pagpangandam, no? Atong himuon ang tanan nga pagpangandam. Okay? So, aron nga kung atong mahimo ang tanan nga pagpangandam, dili na gyud unya ta makuratan pa mga kaigsuunan sa mga panghitabo. Sama ni ining 5 ka mga virgins na nagyud sulod sa iglesia, nangalagad nagyud unta, pero na-miss gihapon ang pag-attend sa dako nga kumbira tungod sa kulang nga mga pagpangandam. Mga higala, mga igsoon, doon na mobalik si Ginoong Jesucristo. Ang ato nga pagpangandam gikinahanglan atong ipasiga ang atong kahayag ingon nga mga Kristohanon. Asa man mo nga pundok na pilong ipahayag, ipakita ang inyong kahayag. Pangutana, tama ba ang ato ang mga oil? Na ba? Tama na ba kadaghanon ang atong oil? Enough na ba? Mangandam ta sa gitawag natong eschatological nga kasal kay makigminyo ta ni Ginoong Hesukristo dili madugay sa iya nga pagbalik. Atong susihon ang ato ang mga sudlanan sa atong oil kung husto na ba siya, ha? Unya pilion nato, choose to live wisely in this end time. Magkinabuhi ta, magpuyo tang maalamon ni ining hinapos nga panahon. Why? Nganong gikinahanglan nga magpuyo tang maalamon ni ining naghinapos nga panahon? Because your choice matters. Ang atong pagpili makahuluganon kaayo. Ugma, mao ni ang atong hisgutan mga kaigsunan.